Paano kung ang taong nagbibigay sa iyo ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na hinahanap mo ay ang isang taong hindi ka kayang gawing permanente sa buhay niya? Paano kung ginawa ka lang pala niyang pansamantala o tagapuno ng pagkukulang ng iba? Kaya mo bang tanggapin ang ganitong sitwasyon para lamang makasama siya? Dear Mama Mia, bata pa lamang ako ay may puwang na sa puso ko na hindi ko alam kung papaano o kung ano ang ipupuno. Yung pakiramdam na parang may kulang na hindi mo malaman-laman. Yan po ang nararamdaman ko mula pa noon. Hindi ko maintindihan, Mama Mia, dahil lumaki naman ako sa isang masaya at kumpletong pamilya. Kompleto dahil nandyan si Mama at Papa, pati na rin ang mga kapatid ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay laging may kulang sa akin. Ito ang naging dahilan, Mama Mia, kung bakit buong buhay ko ay hinahanap ko po kung ano ang pwedeng ipuno doon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Donna, 27 years old, at ang love life status ko, it's complicated. Mama Mia, masasabi ko po na mula pa pagkabata ako ay ganito na talaga ako. I was 17 years old when I lost my virginity to my first love. Masaya kasi ako noong nakilala at naging karelasyon ko si Bench. 18 years old po siya nung time na yon. Alam ko, Mama Mia, na bata pa kami kung tutuusin. Pero nung mga panahon na yon, ang pagmamahal ko lang sa kanya ang iniisip ko at ang tanging mahalagang bagay para sa akin. Ang aming nararamdaman lang para sa isa't isa ang importante. Basta masaya kami at magkasama ay sapat na yun para sa amin. Naniniwala din kasi ako na kung mahal mo, ay ibibigay mo ang lahat-lahat sa kanya. Atensyon, pagmamahal, at kung ano pang mga bagay na magpapatunay sa kanya ng iyong tunay na nararamdaman. Hindi din naman kasi strict ang parents ko pagdating sa pagbo-boyfriend o pagnonobyo, Mama Mia. Basta hindi lang namin papabayaan ang aming pag-aaral ay ayos lang sa kanya. Pero syempre, Mama Mia, ay walang idea ang mga magulang ko noon na may nangyayari na sa aming dalawa ni Benj sa kama. Ang alam lang nila ay nagdi-date kami kasama ang buong barkada namin. Pero ngayon po na binabalikan ko ang nakaraan, ngayon ko lang naintindihan na isa sila sa dahilan kung bakit nagawa kong ibigay kay Benj ang aking pagkababae. Sila kasi ang nag-uudyok sa akin, Mama Mia. Ang mga barkada ko. Hindi naman daw kasi nakakatakot ang pakikipagtalik. Sa halip ay masaya at masarap daw ito. Lalo na kung ang katalik mo ay ang taong iniibig mo. Alam mo, Donna, why not i-try nyo ni Benj na mag-sex na? Nang sa ganun ay makarelate ka na sa amin kapag nag-uusap kami tungkol doon. Sabi pa noon sa akin ni Maricar. Sex? Naku, parang nakakatakot naman yan. Paano kapag mabuntis ako? E di hihinto ako sa pag-aaral. Ayoko ng ganun. Pagtanggi ko naman sa suggestion nila. Grabe ka, buntis agad. E di mag-condom kayo, safe naman yun. Maniwala ka sa akin. Masarap yun, okay? At yun kaya ang gamit namin ng mahal ko. Magdedepensa niya. Alam ko yung condom, no? Hindi naman ako ganun kababaw at hindi naman ako ganun ka-gullible. Pero kasi, saan naman kami magsisex? Alam nga naman sa bahay ko or sa bahay nila. Mahuli pa kami, lagot talaga. Patuloy na palusot ko. Sus, yun lang bang pinoproblema mo? Kami nang bahala dyan. Pwede kayo dun sa boarding house ko. Ako lang naman mag-isa dun eh. Papahiram ko sa'yo ang unit ko. Basta ba, huwag kayong maingay dun ha? Sabi pa ni Maricar, Mama Mia. Naku, wag na no. Isa pa, wala pa naman sa isip ni Benj yan. Sapat na sa amin na magkasama kaming dalawa.
Kontento na kami sa mga panakaw naming halikan, no? Ganun lang, nakakakilig. Sagot ko naman sa kanya. Alam mo, lalaki ang si Bench. I'm sure naghihintay lang yan ng pagkakataon para maikama ka. Mahal mo naman siya, hindi ba? Try mo lang, kahit isang beses lang. Para naman maramdaman ni Bench na talagang mahal mo siya. Sigurado ako na magugustuhan mo rin ang sex. Manunuksong sabi sa akin ni Maricar. Mama Mia, aaminin ko po sa inyo na medyo naaapektuhan na ako sa pangungumbinsi sa akin ng kaibigan ko. Totoo naman kasi ang sinasabi niya. Dahil kahit hindi sabihin sa akin ni Bench, ay alam ko na gusto na niya na mag-sex kaming dalawa. Napapansin ko yun, Mama Mia, nung madalas na niya akong hinahalikan sa aking labi. Hindi lang basta halik ang ginagawa niya kundi malalalim at mapupusok na mga halik. Torrid kiss, kumbaga. Minsan pa nga ay nadala na kami sa aming nararamdaman dahil hinayaan ko na siyang hawakan ako sa masiselang bahagi ng aking katawan. Ganon din naman ako sa kanya nung time na yon, Mama Mia. Nahawakan ko na rin ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Naputo lang yung ginagawa namin dahil nakaramdam kami ng tao na papunta sa aming direksyon na aming pinagtataguan. At sa totoo lang, Mama Mia, ay parang nagkahiyaan kami dahil hindi na namin yon pinag-usapan pa. Lalo na sa part ko, Mama Mia, dahil hindi na ako nag-isip ng mga oras na yon. Kusa na lang gumawalaw ang katawan ko para hawakan din siya. Kaya nga nung sinabihan ko si Maricar na pwede ba sa place niya, o nung sinabihan ako ni Maricar na pwede kami sa place niya, ay pumayag na rin ako kalaunan. Kinausap ko pa si Maricar na pasimple niya kaming yayain sa place niya, pagkatapos ay iwanan niya kaming dalawa. Nakakahiya kasi, Mama Mia, kung yayayain ko si Bench for sex. Pinagplanuhan ko yon. Tinaon ko na Friday night dahil ang alam ko ay walang schedule na uwi si Maricar sa place ng parents niya. Kumain kaming tatlo doon sa unit at uminom ng konti para lang hindi kami mahalata. Pagkatapos ay nagpaalam na sa amin si Maricar dahil sinusundo na siya ng boyfriend niya, Mama Mia. Sariwa pa rin talaga sa alaala ko kung paano namin pinagsaluhan ni Bench ang gabing yon. Tama nga naman ang mga kaibigan ko, Mama Mia. Masarap at masaya ang pakikipagtalik. Kaya yung isang beses na nangyari sa amin ni Bench ay naulit pa ng ilang beses. Para na nga namin ginawang motel ang unit ng kaibigan ko. Buti na nga lang at hindi ito nagrereklamo. Pero lahat ng masaya at masarap ay may hangganan din, Mama Mia. Dumating sa punto na nagkahiwalay kaming dalawa ni Bench, hindi dahil sa nambabae siya o nanlalaki ako, kundi dahil dumating kami sa punto na nagkasawaan na lang kaming dalawa. Bigla na lang kasing isang araw habang nagtatalik kami ay pareho po kaming nawala ng gana. Yung tipong wala ng romansang ginagawa kundi nagparaos na lang. Init ng katawan na lang at wala ng pagmamahal. Bench, don't get me wrong ha. Pero napapansin ko lang, parang wala kang gana nitong mga nakaraang araw. Oo, nakakaraos nga tayo pero yung pagtatalik natin hindi na gaya ng dati. Mahinahon kong sabi sa kanya, Mama Mia. Sa takot ko na baka ma-disappoint siya o magalit siya sa sinasabi ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam mo, Donna, I'm so sorry. Pero kasi hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Mahal naman kita, alam ko yun. Pero siguro hindi na gaya ng dati. Noon kasi ay excited ako sa tuwing magkikita tayong dalawa, lalo na kapag alam ko na magsisex tayo. Pero ngayon kasi ay hindi na ganon. Nakayukong sabi niya sa akin. Natawa pa ako ng konti, Mama Mia, dahil hindi ko akalain na may pagkamahiyain pala si Bench. Kasi kung sa kama mo titignan ay napaka-wild niya po. Hindi mo kailangang mag-sorry sa akin, Bench. Alam ko dahil sa totoo lang, ganun din ang nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya.
Mama Mia, isang mahabang katahimikan ang namayani sa aming dalawa matapos ko siyang sagutin ng ganon. Siguro ay nabigla din siya sa sinabi ko dahil kahit ako man ay hindi ko rin maintindihan kung bakit nawala na lang yung nararamdaman ko sa kanya. Ilang buwan na rin itong gumugulo sa aking isipan. Kaya ngayon, nagdesisyon na ako na tapusin ang lahat sa aming dalawa. Ayoko kasi na ikulong siya sa isang relasyon na pareho naman kaming hindi na masaya. Mabuting tao po si Benj, Mama Mia, kaya deserve niya ang mahalin at maging masaya. Yun nga lang, alam ko po na hindi na ako ang makakapagbigay nun sa kanya. Doon nagtapos ang mahigit 3 taon naming relasyon ni Benj. Pinili ko din, Mama Mia, pinili ko na din, Mama Mia, na tuluyan ang putulin ng aming komunikasyon. Pero hindi pa rin namin tuluyang tinatapos ang aming pagkakaibigan bilang respeto na rin po. Pero nung magkaroon na siya ng bagong karelasyon, Mama Mia, ako na mismo ang umiwas. Ako na mismo ang rumispeto sa bago niyang relasyon. Pinili ko na lang din na mag-focus sa aking pag-aaral dahil graduating na ako nung mga panahon na yun. Pagkatapos kong makagraduate ay mabilis din akong nakahanap ng trabaho. Naging busy ako sa trabaho na hindi ko namamalayan na 2 taon na pala ang lumipas simula noong maging single ako. Namiss ko na rin na magkaroon ng taong sasabihan ko ng I love you. At syempre, Mama Mia, namiss ko na rin ang makipag-sex. Kaya nagdesisyon ako nung time na yon na sumama sa mga katrabaho ko sa tuwing nagbabar sila. Masaya naman, Mama Mia, lalo na kapag may nakikilala kaming mga bagong kaibigan. Pero lahat ng yon ay hindi nakapuno sa emptiness na nararamdaman ko. Masaya lang kasi ako kapag nandun ako, nagsasayaw at umiinom. Pero kapag wala na, balik na naman sa dati ang nararamdaman ko. Hanggang sa pumasok ako sa isang dating app. Feeling ko kasi ay kailangan ko ng love life para mawala ang emptiness na nararamdaman ko. Pero lahat ng nag-attempt, Mama Mia, na makipagrelasyon sa akin ay puro po mga failure. Kahit pakikipag one night stand nga ay pinasok ko na rin, pero wala pa ring effect. Masaya lang ako sa moment, pero pagkatapos makaraos ay balik na naman sa nararamdaman ko. Mama Mia, naikwento ko na din ito sa isa kong kaibigan at kasamahan ko sa trabaho. Itago na lang natin siya sa pangalang Eunice. Ahead siya sa akin ng 3 taon sa company. May karelasyon na rin siya at inamin niya sa akin na nararamdaman na rin niya itong pinagdadaanan ko. Dahil naramdaman ko na naiintindihan niya ako, kaya siguro ay mas naging open ako sa kanya sa mga nangyayari sa buhay ko at sa nararamdaman ko, Mama Mia. Mas naging malapit kami ni Eunice sa isa't isa. Kahit siya nga ay mas naging open na rin sa akin. Hanggang sa niyaya niya ako sa isang double date. May kaibigan daw kasi ang boyfriend niya na single and ready to mingle katulad ko. Pinakita na rin daw niya ang picture ko dun sa lalaki at nakita daw niya na interesado ito sa akin. At dahil mahal daw niya ako ay siya na mismo ang kumilala doon. Pahapyaw na din daw niya akong pinakilala doon, pati na yung mga ayaw at gusto ko sa isang lalaki. Mama Mia, medyo nag-aalangan ako nung una. Pero dahil naging mapilit siya ay pumayag na rin ako sa double date na sinasabi niya. Sabi ko na lang sa sarili ko na susubukan ko lang naman. Kung hindi mag-work, at least sinubukan ko. Nag-set na ng date and place si Eunice para sa aming 4. Nagayos at nagpaganda ako, Mama Mia, dahil syempre gusto ko maganda ang first impression niya sa akin. Hindi kami magkasabay na pumunta doon ni Eunice. Nauna silang dumating at huli naman ako. Medyo malayo pa kasi ang amin, Mama Mia, kaya natagalan ako sa biyahe. Pagkapasok ko sa restaurant ay agad kong hinanap si Eunice. Pero imbis na siya ang mahagilap ko, nang tingin ay isang lalaki po ang pumukaw sa pansin ko. Ewan ko ba, Mama Mia, parang may magnet na humihila sa akin palapit sa kanya.
Pakiramdam ko ay ganun din siya sa akin. Nakita ko kasi na nakatitig din siya sa akin. Ang mga mata niya ay tutok na tutok sa akin. At kapag nagtatagpo ang aming mga mata ay otomatikong sumisilaw ang ngiti nito sa kaniyang mga labi. Ngingitian ko din sana siya, Mama Mia, pero nakita ko bigla ni Eunice na papalapit sa kanya. Tumayo si Eunice at sinalubong ako. Pagkatapos noon ay umupo siya at hinalikan sa labi yung lalaki. Mama Mia, doon ko napagtanto na ang lalaking pumukaw sa atensyon ko ay ang tinutukoy ni Eunice na kanyang boyfriend. Medyo na awkward patuloy ako dahil na-attract ako sa boyfriend ng kaibigan ko. Pasimple ko na lang kinalma ang sarili ko dahil too late na para mag-back out. Nakita na kasi ako ni Eunice. Kaya naman lumapit na ako sa table nila, Mama Mia, at doon na ako ipinakilala niya ng formal. Babe, ito nga pala yung kaibigan ko, si Donna. Girl, siya naman yung boyfriend ko, si Tyrone. At ito naman si Christian, ang magiging date mo ngayon. Pagpapakilala niya sa aming tatlo. Hi, hello po sa inyo. Ako nga pala si Donna. Pakilala ko naman sa sarili ko sa dalawang lalaki. Sabay akong nag-abot ng kamay sa kanila. Mama Mia, kahit attracted ako kay Tyrone, ay pinilit ko pong winaksi iyon sa aking isip. Nag-focus na lang ako kay Christian, lalo pa at gwapo din naman siya at mukhang may sense kausap. Medyo mapagbiro din siya kaya hindi ko mapigilan ng tumawa sa tuwing may hinihirit siya sa akin. Nagpalitan din kami ng mga contact numbers namin para mapadali ang komunikasyon naming dalawa. Natapos ang date namin na yon na masaya, Mama Mia. Ilang araw mula nung double date namin ay muli po akong nakipagtagpo kay Christian. And this time, kaming dalawa na lang at wala na si Eunice at yung boyfriend niya. Akala ko nga, Mama Mia, ay magkakailangan kaming dalawa pero okay naman pala. Sa totoo nga, ay mas nag-enjoy ako na kami lang. Siguro dahil this time ay walang ibang mga mata at mga tengang nakamasid at nakatingin sa amin. Hanggang sa official nangang manligaw sa akin si Christian. Aside sa akin ay tuwang-tuwa din ang tulay namin na si Eunice. Sabi ko na nga ba bagay kayo sa isa't isa. Base pa lang sa pagkakakilala ko sa iyo at kay Christian. Alam ko na agad na magiging suwak kayong dalawa. Pahayag pa niya nung sinabi ko sa kanya ang pagpapaalam ni Christian na ligawan ako. Mama Mia, totoo din naman na masaya ako. Hindi mahirap pakisamahan si Christian. At kahit hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko sa kanya nung una, ay pumayag pa rin akong magpaligaw. Alam ko kasi, Mama Mia, na malaki ang chance na mahuhulog din ako sa kanya kalaunan. Alam ko na matuturuan ko rin ang sarili kong mahalin siya. Mama Mia, mabait at malambing rin naman si Christian. Kahit hindi pa nga siya nanliligaw sa akin noon ay nararamdaman ko na ang pag-aalaga niya sa akin at ang pag-aalalay niya. Minsan pa nga ay hindi na namin namamalayan na magkahawak na pala ang aming mga kamay habang naglalakad. Pero kahit alam ko na masaya ako sa piling ni Christian, ay hindi ko pa rin siya kayang sagutin. Kaya hinahayaan ko na lang muna siya na hawakan ang kamay ko dahil ayoko na mangulit siya kung kailan ko ba siya sasagutin. Ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko din alam sa aking sarili kung ano ba talaga ang hinahanap ko. Hindi ko mawari-wari kung ano pa ba ang kulang kay Christian at bakit hindi ko siya magawang mahalin. Dahil sa dalas na namin noong magkasama ni Christian, ay napagkakamalan kami ni Eunice at Tyrone na magkasintahan na. Hindi ko na lang kino-correct lalo na kung nandyan si Christian. Pero kung ako ay naguguluhan, si Eunice naman ay sigurado na sa desisyon niyang pakasalan si Tyrone. So you mean, ikaw na yung nag-open up kay Tyrone about marriage? Nagulat kong tanong sa kanya nung inamin niya, Mama Mia. Parang ganun na nga. Hindi na kasi ako bumabata at gusto ko na magkaroon ako ng sariling pamilya. Sa totoo lang kasi, girl, noon pa na pag-uusapan na namin yung tungkol sa kasal.
Recently lang hindi na. Siguro dahil busy siya masyado sa kaniyang trabaho at laging puyat, kaya hindi na napupunta doon ang usapan namin. Sagot niya sa akin, Mama Mia. Ano naman ang sabi ni Tyrone? Tanong ko ulit sa kanya. Sabi niya, oo daw, magpapakasal daw kami. May mga kailangan lang daw siyang tapusing project, kaya hindi pa niya ako opisyal na mayaya. Alam mo, sobrang saya ko, Donna. Sa wakas ay magpapakasal na kami ng lalaking mahal ko. Masaya niyang sambit sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang may mali. Hindi ko lang talaga mapinpoint kung ano, pero parang may hindi tama. Pero hindi ko yun sinabi o ipinahalata kay Eunice. Congratulations sa inyong dalawa. Masayang masaya ako para sa inyo. Sincere kong bati sa kanya. Aaminin ko, Mama Mia, na may inggit ako sa mga taong katulad ni Eunice na alam ang mga gusto nila sa buhay. Alam nila kung saan at sino ang magpapasaya sa kanila. Samantalang ako ay hindi ko pa rin maintindihan ang aking sarili. Hindi ko pa rin mag-gets kung ano ba talaga ang hinahanap ko. Mama Mia, kahit wala pa mang opisyal na singsing si Eunice noon, ay sobra-sobra na ang paghahanap at pagre-research niya tungkol sa mga kakailanganin nila para sa kanyang kasal. Niyaya pa nga niya ako, Mama Mia, na tulungan ko raw siya sa pag-aayos noon. Dahil wala naman akong maibigay na dahilan kung bakit ko siya tatanggihan, ay pumayag na rin ako. Ano sa tingin mo, girl? Ano kayang magandang kulay ang emotive namin, no? Paghingi niya ng opinyon sa akin. Teka nga, Eunice, bakit pa ako ang tinatanong mo sa ganyan? Di ba dapat sa mga desisyon na ganyan kayong dalawa ni Tyrone ang mag-uusap? Nagtataka kong tanong sa kanya. Alam mo naman yun na masyadong abala sa trabaho. Isa pa, gusto ko na kasi na maayos yung ibang bagay tungkol sa kasal. Medyo pinipressure na kasi ako ng mga magulang ko. Pati na rin ang mga magulang ni Tyrone. Pag-amin sa akin ni Eunice. Mama Mia, ang dahilan pala kung bakit kinakailangan na nilang magpakasal ay dahil nahuli sila ng mga magulang ni Eunice na nagtatalik. Medyo may pagka-conservative kasi ang parents ng kaibigan ko. Kaya ayon, pinagsabihan sila na magpakasal na dahil baka daw mabuntis si Eunice nang hindi kasado. Mama Mia, sa nalaman ko ay nakaramdam ako ng awa kay Eunice. Feeling ko kasi ay parang walang pakialam si Tyrone sa pag-aayos ng kasal nilang dalawa. Dahil wala pa naman talaga siguro sa plano niya ang pagpapakasal. At dahil nga sa mga nalaman ko ay dinamayan at sinamahan ko po ang kaibigan ko sa lahat ng mga kailangan niyang gawin. Sinabihan ko na rin si Christian tungkol dito at naiintindihan naman niya kung bakit mababawasan ang oras ng paglabas naming dalawa. Naging madali na lang sa amin ni Eunice ang paghahanap ng mga pwedeng tutulong sa kanya. Doon lang talaga kami nahihirapan sa mga motif-motif na yan. Nahirapan din kami kung saang simbahan. Ayaw kasing mag-participate ni Tyrone sa pagpaplano, Mama Mia. Minsan pa nga ay hindi sinasadya na narinig ko silang dalawa na nagtatalo dahil sa pamimilit ni Eunice dito. Babe, tulungan mo naman ako sa pag-aayos ng kasal natin. Hindi ako makamove forward kasi hindi ka nagbibigay ng inputs mo Pakiusap ni Eunice sa boyfriend niya. Alam mo naman na hindi pa ako handa, hindi ba? Alam mo naman na marami pa akong gustong marating at magawa sa buhay ko. Marami pa akong plano. Hindi ko pa kaya ang responsibilidad sa pagkakaroon ng asawa, lalo na ng mga anak. Kaya nga nag-iingat ako sa pakikipagtalik ko sa iyo, hindi ba? Medyo naiinis na sabi ni Tyrone. Mama Mia, nakita ko na lang na tumango si Eunice kaya nagpatuloy si Tyrone sa sinasabi niya. Bakit ganito? Bakit mo ko minamadali? At bakit parang minamadali mo ang lahat? Pwede naman nating sabihin sa parents mo na engaged na tayo pero bakit ganito? Bakit inaayos mo na ang lahat-lahat? Mama Mia, hindi ko po sinasadya na makita ang kaibigan kong umiyak. Kaya naman hindi na ako nakatiis at pumasok na ako sa eksena. Siyempre ay nagkunwari ako, nakakapasok ko pa lang.
Kumatok pa ako bago binuksan yung pinto. Eunice? Tyrone? Nandito lang pala kayo. Tara kain na. Paanyaya ako sa kanila. Mama Mia, tumanggi si Tyrone at umalis sa bahay nung time na yon. Nandun kasi kami sa apartment ni Eunice para sana mag-dinner, pero ito pa ang nangyari. Mama Mia, nung makalis na si Tyrone ay inamin sa akin ni Eunice na siya lang naman talaga ang may gustong magpakasal. Alam mo kasi may pakiramdam ako na mawawala siya sa akin kapag hindi ko ito ginawa. Pakiramdam ko ay may mahal na siyang iba eh. Pakiramdam ko ay gusto na niyang kumalas sa aming dalawa. Donna, masama bang protektahan ko kung anong meron kami? We've been together for 5 years now. Hindi ko na alam kung paano ko mabubuhay nang wala siya. Please naman tulungan mo ko. Kausapin mo naman siya. Tulungan mo ako na kumbinsihin si Christian para kausapin si Tyrone. Pakiusap pa niya sa akin. Mama Mia, nakita ko po sa mga mata ng kaibigan ko ang pagiging desperada para lang manatili ang boyfriend niya sa kanyang tabi. Kaya naman tumango na lang ako at nangako sa kanya. Tinupad ko naman ang pangako kong yun. Kinausap ko si Christian at pumayag naman ito na kausapin si Tyrone. Pero syempre Mama Mia, wala pa ring makakapilit kay Tyrone na mag-settle down. Dahil nga sa problema ni Tyrone at Eunice ay naaapektuhan na rin kaming dalawa ni Christian. Dumating kasi sa point na kinausap ako ni Christian. Kung dati ay nagpaalam siya na manligaw sa akin, ngayon ay nagpapaalam siya na ititigil na niya ang panliligaw niya. Alam ko naman, Donna, na gusto mo lang ako bilang isang kaibigan. Alam ko na sa tagal kong nanligaw sa'yo, hindi naman talaga ako nakapasok dyan sa puso mo. Pero wag kang mag-alala, hindi naman ako galit. Nagpapasalamat pa nga ako dahil alam ko na sinubukan mo. Pero may mga bagay lang siguro talaga na hindi pwedeng pilitin. Ang totoo din kasi niyan ay may nagugustuhan na rin akong iba. Ayokong maging unfair sa'yo, Donna, kaya pinapaalam ko sa'yo to. Mama Mia, nakahinga ako ng malalim dahil ngayon ay klaro na sa aming dalawa ni Christian na wala talagang patutunguhan ang panliligaw niya sa akin. Masaya na rin ako lalo pat alam ko na may minamahal na siyang iba. Deserve po kasi ni Christian ang mahalin, Mama Mia. Niyakap ko na lang siya nung mga oras na yon bilang pamamaalam. At syempre, pinutol ko na rin ang komunikasyon naming dalawa. Si Eunice ang madalas kong naging kasama. Hanggang isang araw ay bigla na lang siyang nag-file ng leave of absence. Hindi niya nasabi sa akin kaya medyo nag-alala ako lalo na nung hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ilang araw ko rin siyang kinukulit pero nung wala talaga siyang sagot ay pinili ko na lang na tigilan na muna siya. Dahil wala naman na si Eunice nung time na yon ay pinili kong mag-nightlife, Mama Mia. Dahil sa ayoko sa mga loud music ay pinili kong mag-inom mag-isa sa isang resto bar. May kumakanta pang banda doon na nakaka-relax. Habang nag-enjoy ako sa pakikinig ay bigla na lang may lumapit sa table ko. Eunice? Tanong nung lalaki sa akin. Paglingon ko sa kanya ay si Tyrone pala, Mama Mia. Siguro napagkamalan niya akong si Eunice kasi pareho kami ng built ng katawan ng kaibigan ko. Halos magkapareho rin ang gupit naming dalawa. Tyrone? Ano bang ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Eunice? Agad kong tanong sa kanya. Can I join you? Balik niyang tanong sa akin na hindi man lang sinagot ang tanong ko. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ko sa tanong niya at pusa na siyang umupo sa tabi ko. Pagkatapos noon ay tsaka siya nagsalita. Hindi kami magkasama. Ang alam ko ay umuwi sila ng pamilya niya sa probinsya. Pero pwede ba, wag muna natin siyang pag-usapan? Sagot naman niya sa akin. Bakit naman hindi? Di ba girlfriend mo yon? Pamimilusupo ko. Hindi ko nga alam kung kami pa. Bago kasi sila umalis ay nag-away kami ng malala. Ewan ko ba? Hindi kasi niya maintindihan ang side ko na hindi pa ako handang magpakasal. Mahal ko naman siya pero alam mo naman na iba kapag kasal na kayo.
Lagi na lang niyang iginigiit na kaya hindi ko siya magawang pakasalan ay dahil may ibang babae ako. Kwento niya sa akin. Bakit? May iba na ba talaga? Hindi ko mapigilang tinanong sa kanya yun, Mama Mia. At dahil sa naging tanong ko, ay diretsahan din niya akong sinagot. Wala akong iba. Sadyang hindi pa talaga ako handa sa mga obligasyon ng pag-aasawa. Mama Mia, dahil ayoko pong manghimasok ay pinili ko na lang na ibahin ang pinag-uusapan naming dalawa. Nagkumustahan kami tungkol sa mga trabaho namin at kung ano-ano pang mga bagay. At dahil late na nung mag-decide kaming umuwi ay nagpahatid ako sa kanya. Mama Mia, hindi ko namamalaya na yung dati kong atraksyon sa kanya nung una kaming magkita ay unti-unti pong bumabalik. Lalo pa nung nagpalitan kaming dalawa ng numero. At napadalas din ang pagtambay namin na magkasama sa mga resto bars. Oo, Mama Mia, naging madalas na magkasama kaming dalawa. Kain, inom, kwentuhan ang madalas naming gawin. At dahil doon ay mas nakilala ko pa siya. Mama Mia, hindi ko po sinasadya pero tuluyan na akong nahulog kay Tyrone. Hindi ko napigilan ang aking damdamin na mahalin siya. Hindi ko napigilan ang sarili kong maramdaman ang bawal na pag-ibig na ito. Alam ko na sila pa rin ni Eunice dahil yon ang sabi niya sa akin. Nakausap ko na rin si Eunice at nagkasundo na daw sila na i-delay na lang ang pagpapakasal. Mama Mia, gusto ko sanang sabihin kay Eunice na nagkakasama kaming dalawa ni Tyrone pero hindi ko po nagawa. Dahil una, ayokong mag-away silang dalawa. Pangalawa ay ayoko nang darating ang time na iiwasan ako ni Tyrone. Hanggang sa isang araw ay napagkasunduan namin na mag-overnight stay sa isang resort. Magkaiba naman kami ng kwarto pero magkasama kami sa lahat ng mga activities. Magkatabi lang din ang kwartong kinuha namin para madali lang para sa amin kung sakaling may kailanganin kami sa isa't isa. Mama Mia, nung time na yon ay kinalimutan ko po kung ano ang tama. Kinalimutan ko na may Eunice pala sa buhay niya. Nag-enjoy lang ako nakasama siya at sa tingin ko ay ganun din siya sa akin. Napagkamalan pa nga kaming magnobyo at sobrang kilig na kilig naman ako nung hindi itinama ni Tyrone ang comment ng mga taga-resort tungkol sa amin. Mama Mia, kinagabihan nung araw na yon ay nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Pareho kaming nakainom pero hindi lasing. Sadyang nagpadala lang talaga kami sa aming mga damdamin. Mama Mia, nung nagyaya na pong bumalik si Tyrone sa kanyang kwarto, gabi na nun. Pero bago pa ako makapasok sa kwarto ko ay hinila ako ni Tyrone papasok sa kwarto niya. Ginawaran niya ako ng halik. Isang matamis at mainit na halik. Hindi ko rin pinigilan ang sarili ko, Mama Mia. Yumakap ako sa kanya at sinuklian ko ang halik na yon. Niyakap ko siya upang magdikit ang aming mga katawan. Hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Gustong-gusto kong makasama si Tyrone kahit sandali lang. Kahit minsan lang. Nung tumigil siya sa paghalik sa akin ay hindi ako pumayag. Hinila ko siya palapit sa akin tsaka ako na ang unang humalik sa kanya. Ako na rin ang unang humawak sa dibdib niya. At dahil na rin siguro sa impluwensya ng alak, ay nagpaubaya na rin sa akin si Tyrone. Pinagsaluhan naming dalawa ang init ng aming mga katawan sa malamig na gabing yon. Nagtalik kaming dalawa ni Tyrone kahit hindi tama. Ibinuhos ko lahat ng pananabik ko sa kanya nung gabing yon at sa tingin ko naman ay ganun rin siya sa akin. Hindi ko nga alam kung ilang beses kaming nakaraos basta ang alam ko lang ay masayang masaya ako nung gabing yon. Sabay kaming napagod kaya nakatulog kami sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, Mama Mia, ay medyo nagkahiyaan kami pero syempre nawaglit din yon nung muli na naman kaming nagtalik. Ilang beses pang naulit yon, Mama Mia. At ang isang gabi lang sana sa resort ay ginawa naming dalawa. Nag-extend pa kami at ang isang araw na extension na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi nasa loob lang kami ng isang kwarto at nagtatalik. Nagpapahinga lang kami kung kakain na. Mama Mia, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pakiramdam.
All my life, si Tyrone lang pala ang makakapuno ng kulang na nararamdaman ko. Kay Tyrone ko nakikita ang future ko, Mama Mia. Siya ang gusto kong makasama. Siya ang mahal ko. Masaya kaming dalawa ni Tyrone na umuwi sa kanya-kanya naming mga bahay. Kinabukasan, pagbalik ko sa trabaho ay nandun na si Eunice. Maliwalas ang mukha niya dahil nagkabati na raw silang dalawa ni Tyrone. At dahil wala naman akong karapatan na magselos ay sinabi ko sa kanya na masaya ako para sa kanilang dalawa. Pero Mama Mia, hindi po natigil ang pagtatalik namin ni Tyrone kahit bumalik na si Eunice. Naging secret lover niya ako. Hindi ako nagreklamo dahil handa po akong maging sikreto basta makapiling ko lang siya. Handa ako pong itago ang lahat ng pagsiselos ko sa tuwing nakikita ko silang magkasama basta ba hindi lang kami mag-away ng taong mahal ko. Mama Mia, naging ganun na nga ang relasyon naming dalawa ni Tyrone. Patago. Doble ingat kami sa tuwing nagtatagpo kami at sinisigurado naman ni Tyrone na hindi magdududa si Eunice sa aming dalawa. Umabot pa nga sa punto na nagti-third wheel ako sa date nila. Pero ang hindi alam ni Eunice ay palihim rin na hinahawakan ni Tyrone ang kamay ko kapag hindi siya nakatingin. Alam ko naman, Mama Mia, na walang patutunguhan ang relasyon naming ito, lalo na nung nabuntis na niya si Eunice. Pinag-awayan namin yon dahil ngayon na may bata na ay nakokonsensya na ako sa ginagawa namin. Sinubukan kong makipaghiwalay sa kanya, Mama Mia, pero hindi po siya pumayag. Nakiusap siya sa akin na wag ko siyang iwan. Nakiusap siya sa akin na maging kami pa rin sa kabila ng komplikasyon sa aming relasyon. Mama Mia, umiiyak pa nga siya dahil hindi daw niya kayang mawala ako. Mababaliw daw siya. Lalo pa at ako lang daw ang pahinga niya. Sa akin lang daw niya nararamdaman na nakakahinga siya ng maluwag. Sa akin niya lang daw na ipapakita ang totoong siya. Mama Mia, doon ko po napatunayan na mahal ko talaga si Tyrone dahil pumayag pa rin ako na ipagpatuloy namin ang lahat. Alam ko, Mama Mia, na katangahan at kagagahan ang ginagawa ko. Pero wala na akong naging pakialam noon sa sasabihin o iisipin ng iba. Ang gusto ko lang ay maging masaya sa piling ng taong mahal ko. Ang gusto ko lang ay ipagpatuloy ang nasimulan naming pagmamahalan dalawa. Hinahanda ko na po ang sarili ko sa maaaring posibleng kahantungan ng aming lihim na relasyon, Mama Mia. Alam ko na sa posibleng kapag nagkagipitan ay hindi ako ang pipiliin niya. Pero para sa akin ay ayos lang yon. Masakit, oo. Pero okay lang dahil kahit papano ay naging masaya naman ako. Mama Mia, nagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Palihim pa rin kaming nagkikita ni Tyrone. Palihim pa rin kaming nagtatalik. Sa totoo lang, Mama Mia, ay naisip ko nga, bakit nga ba hindi ako magpabuntis kay Tyrone? Nang sa ganon ay mas maging madali sa kanya na ako ang piliin niya. Nang sa ganon, kapag nagkagipitan, may chance ako na ako naman ang ipagmalaki niya sa ibang tao. Nagkatotoo naman ang kagustuhan ko, Mama Mia. Isang araw ay nabuntis nga ako. Ilang araw ko nang nararamdaman na nahihilo ako at nasusuka. Kaya naman naisipan kong bumili na ng pregnancy test kit. 5 pregnancy test kit yun, Mama Mia, pero lahat yun ay positive po ang resulta. Masayang masaya ako. Naghanda pa ako ng isang napakagarbo at napakagandang dinner dun sa apartment ko. Mama Mia, hinintay ko si Tyrone dahil gusto kong sabihin sa kanya ang magandang balita. Nung makarating siya, ay medyo bad trip ang itsura niya. Kaya naman pinakalma ko muna siya. Siyempre, ang pagpapakalma ko kay Tyrone ay ang pagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa kama. Bago kami nag-dinner dalawa ay binigay ko muna sa kanya ang aking katawan. Dessert muna bago ang main course. Pagkatapos ng may nangyari sa amin ay sabay kaming naligo tapos sabay kaming umupo na sa may upuan kaharap ng mga pagkain. Nung nag-uumpisa na siyang kumain, Mama Mia, ay inilabas ko na ang isang pregnancy test kit. Hindi ko talaga inaasahan ang naging reaksyon ni Tyrone nung mga panahon na yon.
Akala ko ay matutuwa siya. Akala ko ay magiging masaya siya dahil sa wakas ay magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya dalawa. Pero hindi, Mama Mia. Itinapon niya sa galit yung pregnancy test kit na yon. Bakit daw ako nabuntis? Sabi naman daw niya sa akin na mag-pills ako, bakit hindi ko raw ginawa? Sabi ko, Mama Mia, ay nakalimutan ko pong inumin ang pills ko ng ilang araw. Pero hindi siya naniwala. Sabi niya, sinadya ko talaga na mabuntis niya ako. Sa galit niya, Mama Mia, ay hindi niya tinapos ang kanyang pagkain. Akmang aalis na siya nung niyakap ko siya mula sa likuran at nakiusap akong wag siyang umalis. Mama Mia, tinanggal niya ang pagkakayakap ko sa kanya at sinabi niyang tapos na kaming dalawa. Tuluyan na ngang umalis si Tyrone sa apartment ko. Hindi ko talaga alam noon kung papaano ko ba sasabihin kay Eunice ang totoo. Gusto kong sabihin sa kanya ang katotohanan, Mama Mia. Dahil ang naisip ko noon kung hindi ako magiging maligaya kasama si Tyrone, pues walang makakaangkin sa kanya. Walang liligaya sa aming tatlo. Kaya naman, Mama Mia, isang araw, matapos ang 2 linggo na hindi nagpakita sa akin si Tyrone at hindi na rin sumasagot sa mga text at messages ko sa kanya, ay kinausap ko si Eunice ng masinsinan. Malaki na ang tiyan niya nung mga panahon na yon. Mama Mia, katatapos lang po ng shift namin noon. Inaya ko siya sa isang coffee shop. Masaya pa siya na sinabi niya sa akin na itutuloy na raw nilang dalawa ni Tyrone ang kanilang pagpapakasal. Si Tyrone daw mismo ang nag-propose sa kanya nung nakaraang araw. Bigla kong sinabi kay Eunice na wag mo siyang pakasalan. Nagulat naman si Eunice sa sinabi ko. Girl, bakit ka naman nega dyan? Eto na magiging totoo na ang pangarap kong makasal sa lalaking mahal ko. Masaya pa niyang turan sa akin. Doon ay hindi ko na napigilan, Mama Mia, at nilabas ko na ang isang pregnancy test kit at ibinigay yun kay Eunice. Girl, buntis ka? Tanong niya sa akin. Oo, Eunice. Buntis ako at si Tyrone din ang ama. Mama Mia, sa pagkabigla ni Eunice ay hindi po siya agad na nakapagsalita. Tiningnan niya lang ako. Donna? Tama bang narinig ko? Oo, tama, Eunice. Buntis ako at ang nakabuntis sa akin ay ang ama rin ng magiging anak mo. Sa galit niya, Mama Mia, ay sinampal niya ako ng paulit-ulit. Umiyak siya ng umiyak. Unang beses ko pong nakitang nag-hysterical si Eunice. Walang hiya ka, Donna. Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang parang kapatid ko. Sa pag-hysterical niya, Mama Mia, ay bigla na lang siyang dinugo. Sumisigaw siya at nataranta naman ang mga crew sa cafe na yon. Agad tumawag ng ambulansya at saka sinugod siya sa ospital. Buti na nga lang, Mama Mia, at walang nangyaring masama sa baby niya. Pagdating ni Tyrone ay galit na galit ito sa akin. Hinila pa niya ako sa labas at itinulak. Bakit ko raw sinabi yun kay Eunice? Bakit ko raw nagawa ko yun sa kaibigan ko? Paano raw kapag may nangyaring masama sa kanya at sa anak nila? Umiyak na rin ako, Mama Mia, at sinabi ko sa kanya, paano naman ang anak ko? Paano naman kami ng anak ko? Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala raw kami. Parausan niya lang daw ako. Si Eunice daw talaga ang mahal niya. Hindi ako sumuko, Mama Mia. Ipinaglaban ko po talaga si Tyrone pero wala rin akong nagawa. Si Tyrone naman, habol ng habol kay Eunice, habang ako ay habol na habol kay Tyrone. Mama Mia, yun po ang sitwasyon namin ngayon. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba ni Eunice si Tyrone. Pero isa lang ang sigurado ko, Mama Mia. Wala talagang tsansa na ako ang piliin ng taong minamahal ko. Walang tsansa na ako
ang pakakasalan niya at anak ko ang magdadala ng apelyido niya. Dahil sa ngayon, ang balita ko po ay ginagawa talaga ni Tyrone ang lahat, mapatawad lang siya ni Eunice. Nag-resign na rin si Eunice sa pinagtrabahuan namin, Mama Mia. Hindi ko alam kung saan na siya nagtatrabaho o kung nagtatrabaho pa ba siya. Basta ang alam ko, ang sabi ng ilang mga kakilala namin, ay araw-araw daw kung nanunuyo si Tyrone kay Eunice. Mama Mia, masama po bang hilingin na wag sanang dumating ang araw na pagbigyan muli ni Eunice si Tyrone? Masama po bang humiling na sana ay hindi sila maging masaya dahil miserable po ang nararamdaman ko? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa mo nito. Alam ko na maraming nanghuhusga sa akin, sa amin ni Tyrone. Tatanggapin ko yun, Mama Mia. Alam ko rin na marami ang katulad ko, mga babaeng pumapayag na maging lihim sa mata ng iba. Mga babaeng pumapayag na itago sa lipunan dahil sa sobra nilang pagmamahal na nararamdaman. Dalangin ko na sana magkaroon din sila ng lakas ng loob na umalis sa relasyon na yon hanggat maaga pa. Hanggat hindi pa sila lubog na lubog. Hanggat hindi pa sila nilalamon ng kumunoy. Hindi katulad ko na ngayon ay napakamiserable dahil sa pagpapaalipin ko sa nararamdaman ko. Lubos na gumagalang, Donna. Donna, unang-una sa lahat, mali talaga ang ginawa mong pakikipagrelasyon kay Tyrone. Noong una pa lang, mali po ang ginagawa mong nakikipagkita ka sa kanya para makipagkwentuhan, makipag-inuman. Kasi may karelasyon siya. Sana po sa mga babaeng nakikinig ngayon, kapag alam niyong may karelasyon, may asawa, may nobya, may live-in partner, ang isang lalaking inyong nagugustuhan, o kahit hindi niyo nagugustuhan, sana po dumidistansya naman kayo. Hindi ko po sinasabi na walang mali yung lalaki. Nasa lalaki po talaga lahat ng mali. Pero may mali rin yung babae. Alam na nga na may karelasyon, kaibigan pa, kakilala pa. Pero bakit pinapatulan pa? Para sa ano? Para sa panandaliang sarap? Para sa panandaliang kilig? Maswerte ka kung pipiliin ka sa huli. Pero magiging masaya ka kaya kapag pinili ka kahit na may ibang babaeng nasasaktan? Sa case naman ni Donna ay hindi siya pinili, kaya doble ang sakit na naibigay nito sa kanya. Sana po sa mga babaeng nakikinig ngayon, bigyan nyo naman ng respeto ang sarili nyo. Huwag po kayong lapit ng lapit sa mga lalaking may asawa, may karelasyon o may live-in partner na. Kayo na po ang umiwas. Kung magkasala man ang lalaking yan, huwag po sana sa inyo. Dahil may respeto at may dignidad kayo bilang isang babae. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwentong ibinahagi natin ngayong araw, ang kwento ni Donna. Kung nagustuhan nyo po ang kwento ng buhay niya, huwag po kayong makakalimot na i-like at i-share ang video na ito. Huwag din kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel dahil malapit na talaga tayong mag 40,000 subscribers. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong kwentong i-upload. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.